Hello guys, magandang gabi. Gabi na naman tayo nag-vlog ngayon and welcome back sa YouTube channel ko. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko guys, welcome ka. Diba? Welcome ka sa YouTube channel ko and huwag kalimutan i-subscribe naman para maging member ka dito sa aking channel. At kung OFW ka sa ibang bansa, nasa ibang lugar ka at wala ka sa Macau and gusto mo mag-Macau, tingin ko itong channel na to is para sa'yo. Ayan, kung gusto mo mag-cross country, panoorin mo lang yung mga vlog ko for more details about sa mga paano maghanap ng trabaho dito sa Macau. Ayan, para may idea ka at hindi ka maligaw. Ayan, thank you so much guys sa support nyo and ayan, gusto ko i-shoutout yung mga lagi nanonood sa vlog ko. Ayan, thank you so much sa laging panonood and ayan, ingat kayo lagi and gusto ko i-shoutout yung mga OFW natin sa iba't ibang bansa. Ayan, ingat tayo lagi guys and stay strong and stay good health and lagi magdasal. And gusto ko rin shoutout yung mga mandirigma natin dito sa Macau. And kapit lang tayo sa taas. And huwag tayo magsawa. Magtiyaga lang tayo ng magtiyaga. Yan. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Sabi ko nga lagi, hanggat may visa, may pag-asa. Di ba? May pag-asa lagi yan. Kahit ilang araw na lang, makakalusot yan. Ayan, ang video na to guys is para sa inyo, para sa lahat, para sa mga mandirigma natin dito sa Macau na andito pa rin, na hindi nawawalan ng pag-asa and patuloy pa rin na kinakaya. Ganun talaga eh. Lahat naman tayo nagdaan dyan eh, di ba? Pinagdaanan yan lahat dito sa Macau, yung mga ganyan na araw-araw, stress kung paano ka, ano bang gagawin mo, anong gagawin mo bukas, kaya pa ba ng visa ko, makakahanap pa akong trabaho. Yan yung mga tanong natin sa sarili natin lagi, di ba? Ano, kaya ko ba maghanap, ano ba dapat kong gawin, di ba? Ganun yung mga tanong natin eh. Paano kaya di ako makahanap, saan ako pupunta? Yun yung mga tanong natin guys pag naghahanap tayo ng trabaho dito sa Macau. Yun yung mga tanong na hindi natin kaya sagutin, di ba? Ang hirap ng ganun, yung stress ka pagising mo sa umaga, saan ba ako pupunta ngayon, di ba? Saan ba ako mag-uumpisa, saan ba ako magpapasa ngayon, ganun eh. Tapos aalis ako, isa lang napuntahan ko, hindi ko napuntahan lahat, di ba? Parang incomplete kapag isa lang napuntahan mo na agency. Yun yung dito eh. Tapos pagkakasalubong kayo, saan kayo galing, mga mandirigma natin dito sa Macau? Ganun dito eh. Oy, kumusta? Doon na madami na magkakilala eh. Yan. Alam nyo guys, dito sa Macau, yung mga gusto mag-Macau, ganun yung mga tanong namin. Yun yung mga tanong namin. Kaya yung mga gusto pumunta ng Macau, alam nyo na yung mga itatanong nyo rin yun sa sarili nyo. Alam nyo guys, dito naman sa Macau, marami nag-a-apply. Sobrang dami. Diba? Pero sa sobrang dami na yan, iilan lang yung mga masisipag na talagang sinusuyod talaga yung Macau. Diba? Yung, alam nyo guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dapat lagi tayong positive. Yung iniisip natin, ay wala yan, walang kuta dyan. Pasa pa rin kayo kahit walang kuta. Pasa pa rin kayo. Wag lang doon sa may bayad kasi lagi kong sinasabi sa inyo, wag kayo magpapasa doon sa may bayad kung wala namang kuta. Doon sa may walang bayad, magpasa kayo doon kahit walang kuta. Diba? Pero yung may mga bayad na yan, wag kayo magpasa kahit walang kuta. Sayang yung 10 nyo wala palang kuta eh. Ba't ka magbabayad? Diba? Paano kung isang linggo ka dun bayad ka ng bayad tapos wala palang kuta? Hindi ginagatasan ka lang ng agency. Diba? Ang dami nangyayari dito sa Macau guys.
yung ganyan na ginagatasan lang yung mga mandirigma natin dito sa Macau, na kahit naman walang quota, pero kasalanan din naman yun ng ng mga mandirigma natin dito sa Macau, kasi bigay pa rin sila ng bigay kahit wala naman, diba? Tanungin nyo guys yung may mga bayad dito sa Macau na agency kung may quota o wala. Kung wala, huwag kayo huwag kayo magbayad. Tapos tingnan nyo kung may sinabing mayroon quota, kitchen helper, tingnan mo kung may kitchen helper ka doon. Kung wala, huwag ka pag mayroon ka kitchen helper, may laban ka, ibigay mo yung 10 mo, diba? Ano mo yung 10 mo, kumbaga, mo na, itaya mo na yan, diba? Kasi mayroon ka panlaban ganun. Tapos ayusin natin guys yung mga resume natin, lagyan natin ng highlights yung experience natin, kasi doon agad tinitingnan ng mga agency, mga employer doon, ganun. Sipagan natin guys, suyurin natin dito lahat ng mga agency. Sa dami ng agency guys na in-upload ko dito sa YouTube channel ko, kung isa-isa yung puntahan sa araw-araw, puntahan mo, for sure makakahanap kagad ng trabaho. Ayan, congrats pala sa mga subscriber natin dito sa Macau na nakahanap ng trabaho. I'm happy for you guys, and sana yung iba makahanap na rin. Lahat tayo guys makakahanap dito ng trabaho. Walang hindi pumunta dito sa Macau. Mayroon naman siguro pag umuwi ka ng Pinas, hindi ka na makahanap ng trabaho. Yun yung pag umuwi ka ng Pinas, yun yung pinaka biggest mistake mo pag umuwi ka ng Pinas. Talagang sumuko ka na nun pag ganun. Kasi pag umuwi ka ng Pinas guys, pagbalik mo ng Macau, mahirapan ka na may record ka na sa immigration. Kaya lagi ko sinasuggest guys na sa Thailand kayo mag-stay, mag-exit. Lagi kong nire-recommend yung Thailand, kasi nga yung Thailand guys, yun yung match, yun yung fix doon sa 1 month bago ka makabalik ng Macau, diba? Kasi pag natapos mo yung visa mo dito sa Macau, kung wala ka ng visa, basta wag mo lang gamitin yung UB mo na 10 days, kasi unat 30, tapos 30 ulit, tapos 20, yun yung last 20 dito sa Macau na visa. Mo na yun after 1 month ka ulit makabalik ng Macau. Kaya sa Thailand, pagdating mo sa Thailand, 1 month ibibigay nila na visa doon. Dito naman kasi sa Hong Kong, di ka pwede mag-exit dyan 14 days lang dyan kulang pa rin. Isang kailangan mo na lumabas ng Hong Kong pagkatapos ng 14 days. Pwede mag Hong Kong ka, tapos punta ka sa Thailand, ka lang doon na ilan ba, 16 days. Mas magastos pag mag-Hong Kong ka muna tapos Thailand, di ba? Mas maganda Thailand ka na lang doon, makakatipid ka. Mura doon mga bilihin, mura yung bahay. Kasi parang Pinas lang doon Mura talaga doon bilihin guys. Yung 1,000 MOP mo dito o 1,000 HKD, palitan mo doon nasa 7,000 mahigit. It's apat, di ba? Ang laki na yan ng baka siguro mga 8,000 megit yung 1,000 mo dito HKD. Magdala kayo HKD guys sa sa Thailand. Wag MOP, kasi di napapalitan MOP kahit sa bansa. HKD lagi dala nyo. Tsaka mas mataas yung palitan ng HKD doon kaysa dito kung magpapalit HKD to baht. Doon ka na magpapalit sa sa Thailand ng baht, mas malaking palit kaysa dito, di ba? Ganun, mas maganda sa Thailand, mura. Saka yung mga nag-i-exit ng Thailand guys, hindi nakahanap ng trabaho dito sa Macau, siguro yan ginusto rin yun ni Lord na mag-exit ka. Lahat naman may dahilan yung nangyayari sa buhay mo. Ginusto yan ni Lord na mag-exit ka ng Thailand muna para mapag-isip ka, maano yung isip mo mabuksan. Isa din yun sa mga sa mga dahilan na siguro prepare pa yun ni Lord yung trabaho mo, at hindi pa hindi pa kumbaga sa sinaing, hindi pa luto. Hindi pa luto nung patapos ng visa mo,
Kaya kailangan mo muna mag-exit para pagbalik mo luto na. Kaya niluluto pa ni Lord yung trabaho mo para pagbalik mo ng Macau, luto na. Yun yung papasukan mong trabaho. Ang dami nag-exit guys ng Thailand, pagbalik dito may mga trabaho na. Diba? Isa din yun na lesson learned, yung nagpabaya ka. Isa yun, aminin mo sa sarili mo na nagpabaya ka sa paghanap ng trabaho nung una. Kaya pagbalik mo magiging mas triple pa yung pagsisipag mo. Kasi dati pa ispat-ispat ka lang eh. Punta ka ngayon, alis ka bukas, di ba? Hindi ka alis bukas, di ba? Parang ganun. Tapos punta ka sa mga agency, isang, dalawa, tatlo, uwi ka na. Ganun. Kaya naubos na lang visa mo, wala nangyari. Lalo na pag nakainom ka sa gabi, tamarin ka nakainom bukasan. Kaya ganun nangyari. Kaya di mo rin masisi yung sarili mo eh, kasi kagagawan mo rin, di ba? Kaya yung mga nandito pa, sipagan nyo, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Tsaka maglakad, lumakad kayo ng sarili nyo. Kasi minsan yung mga kaibigan natin, kasama natin sa pag-apply, isa din yun sa totoo lang, sa gabal, sa ano natin, sa paghanap ng trabaho. Pero kung yung kasama mo masipag din, parehas kayo, ayun yung magandang kasama, diba? Yun yung maganda. Yun yung dapat samahan, yung parehas kayo. Huwag kayong titigil. Ba't kayo pwede maganda guys, magbaon lang kayo. Pagkain nyo para uwi kayo hapon. Diba? Yan nyo guys, sa umaga pasa kayo sa mga drop box, balikan nyo ng hapon para yung resume nyo sa taas na. Diba? Sa taas na yung resume nyo kasi puno na yan eh. Alam nyo guys, ganun yung na pansin ko sa mga nandadaan akong dropbox, mga puno na. Kaya swerte yung mga nasa taas, mga siguro nagpa-assign mga hapon na. Ganun. Mga ko dati, kasabayan ko sa Thailand, pumabalik pa sila paghapon eh. Yung mga pasarado na agency, isakto may mga employer na alanganin na rin pupunta sa mga agency, naghahanap ng tao, ayun, nakuha sila. Sabi ko, swerte nyo ah, sana all ganun. Basta talaga masipag ka lang dito sa mga guys, makakahanap pa ng trabaho. Totoo lang, hindi ad lang yung marami kayo, marami kang kompetensya, diba? Kung talagang masipag ka, lalo na pag sinamahan mo pa ng dasal, ay nako, yan yung mga mga secret sikreto na mga galawan, may kasamang dasal. Lamang ka sa mga nag-a-apply dyan pag may kasamang dasal. Ganun. And yung mga gusto pumunta ng Macau, huwag kayong matakot. Kasi kung hindi nyo susubukan, walang mangyayari. Yun lang lagi kong sinasabi, try nyo. Diba? Yung Macau kasi okay naman dito, malaki din naman sahod sa Macau. Diba? Malalaki naman sahod. And malapit lang sa Pilipinas, anytime pwede ka umuwi. Diba? Anytime pwede ka umuwi sa Pilipinas kasi isang oras lang biyahe. Diba? Unlike sa ibang lugar, ang layo, ang tagal, ang mahal pa ng pamasahe. Dito mura lang pamasahe pa uwi ng Pilipinas, sa maaga ka lang nagbabok. Yung mga sa naman, naghanap ng trabaho ng mga babae, alam nyo guys, mga babae dito mas mabilis makahanap ng trabaho kasi pwede sila mag-DH, domestic helper. Yung iba lang talaga na gusto talaga ng cleaner, minsan mahirap talaga maghanap ng cleaner. Depende rin siguro. Dapat kasi muna guys, lalo na pag wala kang experience pa ng Macau, huwag muna kayo mamili ng trabaho. Yun lang lagi ko sinasuggest. Huwag muna kayo mamili ng trabaho. Alam nyo guys, di domestic helper, di naman to sa totoo lang mahirap. Madali lang naman kung isipin mo.
Parang araw-araw ka lang din na ganun ginagawa mo sa bahay. Linis-linis, parang ganun lang, luto. Diba? Alam nyo, sa una lang yan mahirap eh. Pero pag ini-enjoy mo na yung trabaho mo, mawawala yan eh. Mawawala yan. Yung sabi mo mahirap, may enjoy mo yan. Tsaka tsagaan nyo muna kung bahay man yung ano sa'yo, tumawag, hindi, tsagain mo. At least may trabaho na, sureball na yun, diba? Sureball na trabaho yun. Kaysa naman gusto mo ng cleaner tapos wala pa, maubos na yung visa mo. Yung gawin mo is kunin mo muna yun. Tapos pag ano na, ipon ka muna. Ipon ka ng mga 15 imupi para pambayad mo sa placement. Yeah. Example, 1 year. O, magtabi ka ng 2,000 every month. Diba? At least makaipon ka nun. Kaya yan? Kaya. Huwag ka laging negative pag-isip. Kasi pag negative ka, negative din yung labas nun. Positive ka lagi dapat. At huwag ka susuko talaga. Kung anong sinumpisan mo, tapusin mo. O, para hindi naman nakakaya. Nakakaya sa ibang tao na punta ka lang ng Macau tapos wala nangyari. Nakakaya talaga. Tatawanan ka ng mga tao sa Pilipinas. Diba? Tatawanan ka. Sabi, nagmamakaw-makaw tapos wala naman nangyari. At least, kung umuwi ka man na may trabaho ka na, biggest achievement mo sa buhay mo yun. Yun yung pinaka mo, kumbaga, kung sa laban, yun yung pinapanalo mo. Kasi dun pinaghirapan mo yun, di ba? Yun lang guys, and sana nakatulong sa mga nawawalan na pag-asa dyan. Kaya nyo yan. Pinagdaanan ko yan. Yun lang guys, and thank you so much. I love you all.